Kasalukuyan po ninyong nasasaksihan ng graduation ceremonies ng higit sa 500 estudyanteng na kompleto ang buong season ng School on the Air ngayong taon. Nakasentro ang kanilang pag-aaral sa himpapawid tungkol sa tamang pamamaraan sa pamamahala at pagpuksa ng iba't ibang uri ng peste na umaatake sa ating mga tanim na gulay. Antabayanan po ninyo ang aming kwento tungkol dyan mamaya. Isang magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga bayaning magsasaka at mangingisda. Isang magandang buhay sa iyo, Marie. Isang magandang ani sa iyo, Christian, at sa ating mga tagapanood na bawat Sabado ay nakatutok dito sa ating palatuntunan. Ngayong araw ay ang unang araw ng Agosto at ang parang bilis ng panahon, Christian, ano? Kaya nga, Marie, at hindi nga natin namamalayan na patapos na ang 2015. At bago pa man matapos ito, ay sinisiguro namin na mas marami pa kayong makukuhang impormasyon dito sa ating programa. Dahil marami pa pong mga proyekto ang Department of Agriculture na aming itatampok sa ating programa. Nariyan na po ang farm-to-market roads, irrigation projects, post-harvest facilities at napakarami pang iba. Kaya mga ka-agri, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri tayo, Soxergen! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Soxergen, agri tayo, Soxergen, agri tayo, Soxergen, agri tayo, Soxergen. Alam ba ninyo ng School on the Air ay isa sa mga advocacy strategies ng Department of Agriculture 12? Ito ay pinangangasiwaan ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Ito ay isang pag-aaral sa himpapawid na nagtuturo ng mga makabagong teknolohiya sa mga magsasaka na maaaring lang mapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Mahigit sa 500 enrollees ang nagsipagtapos sa ginanap na School on the Air on Pest Management for Vegetables graduation ceremony sa Corondal City. Mismong si Operations Division Chief Fe Ebanez ang nagkumpirma sa mga graduate na siya nagrepresenta kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Ang mahigit 500 graduates ay nanggaling sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarat, particular na sa lungsod ng Coronadal at Tacurong, mga bayan ng Banga, Lake Cebu, Norala, Tebuli, Tampakan, Tupi at Bagumbayan. Tinanghal ng mga outstanding graduates na Reyne Velasco ng Banga, Beverly Yukari ng Lake Cebu, Analuz Narceso ng Tacurong City at Edita Arquiliano ng Tampakan na kapwa tumanggap ng Certificate of Commitment para sa isang set ng garden tools.
Sa naging pahayag ni Ibanez, binigyan diin nito na ang School on the Air ay isang pamamaraan upang maipalaganap ang mga teknolohiya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng programang pangradyo. Dagdag pa ng opisyal na nais iparating ni Director Datukan sa kanila na dapat nilang gamitin ang kanilang mga natutunan sa 2 buwang pag-aaral sa pagturo sa mga kapwa nila magsasaka. Iningganyo naman ni na High Value Crops Development Program Coordinator Dr. Jocelyn Torres at RAFIS Chief Nelly Ilanan ang mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga Agricultural Office na lumahok din sa seremonya na patuloy ang pagsuporta sa SOA at pinaalalahanan na magkakaroon ng panibagong pag-aaral sa Himpapawid kung saan nakasentro ito sa integrasyon ng mga topikong ASEAN Economic Integration, Farm Mechanization at Climate Change. Samantala, nakisaya ang lahat ng mga nagsipagtapos sa mga aktibidad na naghandog ng kantahan at maging sa palabunutan kung saan marami sa kanila ang umuwing may bitbit na giveaways galing sa DA12. Para sa Agri Tayo Soxargen, ako po si Chat Nunez. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD.
We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users. And we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Sa SOWA graduation sa Coronadal City ay tumulak tayo rito sa kalapit bayan ng Banga, South Cotabato upang bumisita sa ilang projects dito ng DA. At andito nga tayo ngayon sa Barangay Rangay kung saan meron tayong ipinagawang Farm to Market Road. Ito ay nagkakahalaga ng 11 million peso. Kaya muli narito na ang ating isang oras na programa ang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fishery Council 12 sa pangunguna ni Chairman Junicio Bautista. Kaya atin natunghayan ang mga pinakamalalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Miss Nelma Limba ang buluto, narito ng ating Agri-Balitaan. Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura. Maliban sa bigas, produksyon at pagkonsumo ng mga alternatibong pagkain, patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture. Cluster members ng Polo SNMPC sumailalim sa Values Formation Seminar bilang bahagi ng pagpapatupad ng Philippine Rural Development Project. Industry players dumalo sa Regional Cacao Investment at Market Forum sa General Santos City. At Don Bosco MPC nakatakda na namang mag-export ng organic black rice patungong Europa. Para sa detalye ng ating mga balita, ipinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcalan na hindi lamang nakatuon ng pansin ng DA sa pagtatamo ng kasapatan sa bigas sa Pilipinas dahil patuloy din itong ikinakampanya ang malawakang produksyon at pagkonsumo ng mga alternatibong pagkain gaya ng puting mais, kamoteng kahoy at iba pa. Maki-agribalita kay Nelly Escote Ilana. Binigyang diin ng Department of Agriculture na sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang pamahalaan na hindi lamang nakafocus sa pagtaas sa produksyon ng bigas upang makamit ang kasapatan sa pagkain, ngunit prioridad din nito ang produksyon at pagkonsumo ng iba pang food staples. Sa Food Staples Sufficiency Program o FSSP, ang DA ay nakatuon din sa pagtaas ng produksyon ng puting mais, kamoteng kahoy, kamote, adlay at saba na nakakatulong sa mga Pilipino dahil sa ito ay mas murang pagkain maliban sa bigas. Sa pamamagitan ng mas mataas na produksyon, ang DA ay umaasa na tataas ang kita ng mga maliliit na magsasaka bilang pagtugon sa seguridad sa pagkain at sa kahirapan. Habang umaangat ang produksyon ng palay, iniulat ng Bureau of Agricultural Statistics o BAS na mula sa 128 kg na konsumo ng bawat tao kada taon noong 2008 ay bumaba ito ng 114.26 kg bawat tao kada taon noong 2012. Noong 2013, ang Pilipinas ay kinilala ng United States Department of Agriculture bilang world's fastest growing rice producer. Ito ay dahil nakamit ng bansa ang 96.8% sufficiency level mula 81.2 noong 2010 na kung saan ang bansa ay nagkaroon ng distinction bilang world's largest rice importer. Sa kabilang dako naman, ang produksyon ng mais ay nakapagtala rin ng mataas mula sa nakalipas na 4 na taon. Sa pamamagitan ng paglago nito, natatanaw ng DA na ang produksyon ng mais ay maaaring malampasan ang makasaysayang mataas na produksyon noong 2012 na 7.4
million metric tons. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, sa nakalipas na 4 na taon, kanilang napanatili ang steady production growth trajectory at ito ay inaasahan na may pagpapatuloy kahit paman matapos ang kanyang termino. Dagdag pa ng kalihim na sa ilalim ng Principle of Accountability, maingat na ipinapatupad ang mga programa tulad ng FSSP upang masiguro na ang pera ng publiko ay ginagamit upang matamo ang mahalagang layunin na food security at reduction ng rural poverty. Ipinahayag pa ng kalihim na ang tagumpay ng mga programang ito ay naisakatuparan dahil sa mas pinalakas na partisipasyon at suporta ng mga agriculture stakeholders na kung saan ang kanilang tiwala sa pamahalaan ay naibalik dahil sa kanilang naranasang reforma. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksargen, ako si Nelly Escote Ilana. Samantala, bilang bahagi ng implementasyon ng Cassava Granules Production and Processing Project ng South Cotabato, isinailalim muna sa isang Values Formation Seminar ang mga miyembro ng 5 cluster cooperatives na siyang proponent groups ng nasabing proyekto na ipinatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Makiagribalita kay Ibrahim Baundi. Sumailalim sa seri ng Values Formation Seminar Workshop ang mga cluster member ng Pulo Samahang Nayon Multipurpose Cooperative ngayong buwan ng Hulyo bilang bahagi ng pagpapatupad ng 39 million pesos Cassava Granules Production and Marketing Project ng Philippine Rural Development Project sa South Cotabato. Ito ay dinaluhan ng mga opisyalis at miyembro ng mga cluster member kung saan nagsimula ang seri ng seminar workshop sa Self-Reliant Multipurpose Cooperative sa Surala noong July 7 hanggang 8, 2015, San Jose MPC ng Banga, July 9 hanggang 10, Pubusila MPC ng Tampakan noong July 21 hanggang 22 at Taplan MPC ng Coronadal City noong July 23 hanggang 24. Pangunahing mga mitihin ng aktibidad ay ang pagpapaunawa sa mga opisyalis at mga miyembro tungkol sa value clarification at redirection upang matukoy ang mga positibong aplikasyon sa kanilang organisasyon, tuklasin ang kanilang mga leadership skills at planuhin kung papaano ito magagamit ng maayos at upang ipakita ang mga kakayahan ng mga cluster member sa pagpapaplano sa paggamit ng kanilang mga layunin. Sina Ray Ilanan ng DARFO 12, Engineer Rinaldo Benyas at Riuel Lanson ng OPAG South Cotabato ang nangasiwa sa mga serye ng seminar workshop kung saan maliban sa mga lecture ay binigyan nila ng mga aktibidad ang mga partisipante na mapasigla sa kanilang pakikilahok at makatulong sa pagpapatatag sa kanilang teamwork. Kasama sa mga topikong inilahad ng mga lecturer at mga membro ng naturang asosasyon ay ang value clarification at redirection, shared leadership skills, knowing self as a member of a working group, basic planning kasama na ang problem solving at decision making. Ilan sa mga values na binigyang pansin sa lecture ay ang katapatan, integridad, respeto sa sarili at pagpapahalaga sa trabaho. Sa kabilang dako, inipresenta rin ni Mr. Ilanan ang mga topikong accreditation at iba pang proyekto ng Department of Agriculture. Ngayong Agosto naman ay mismong ang lead proponent group ang sasailalim sa Value Formation Seminar Workshop. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksargen, ako si Ibs Baundi. Samantala, higit sa 40 kakao industry players ang dumalo sa Regional Investment and Market Forum na ipinatawag ng DA12 sa General Santos City. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Mahigit sa 40 kakao growers at stakeholders ang nakibahagi sa 2 araw na Regional Cacao Investment at Market Forum sa General Santos City mula July 21 hanggang July 22. Ang aktibidad ay naglalayong mapalakas ang sektor ng kakao sa Soksargen upang ang pagtaas ng produksyon at bentahan sa mga produktong napapabilang sa high-value crops, kagaya na lamang ng kape, saging at mangga, ay magiging sabay-sabay. Pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12 ang naturang aktibidad na kung saan ayon sa kanilang pagtataya ay positibo naman ang pagresponde ng mga partisipante. Sa naging mensahe ni Regional Technical Director for Operations Zaldi Boleron, inihayag nito na malaki ang maitutulong ng Investment at Market Forum sa mga kakao stakeholder upang mapanatili ang estado ng Rehiyon 12 bilang pang-4 sa buong Pilipinas sa produksyon ng kakao at tuluyan pang mapataas ito. Hinikayat niya rin ang mga magsasaka
na kumbinsihin din ang iba pang growers na palawakin ang kanilang production areas at manghikayat pa ng ibang magtanim ng kakao upang matulungan ang Mindanao Development Authority sa target nitong 100,000 metric tons na kakao production by 2020. Parte rin ng forum ang pagbibigay ni Department of Trade and Industry 12 Provincial Director for South Cotabato Flora Gabonales sa lukuyang kalagayan ng kakao industry. Ayon sa opisyal, malaki ang ipinakikitang potensyal ng kakao sa ngayon dahil na rin sa double-digit growth sa chocolate consumption sa Asia na nangangahulugang mataas ang pangangailangan ng kakao sa merkado. Ngunit ibinunyag din ito na dependent pa rin ang merkado sa Africa para sa fermented quality cocoa beans. Dagdag pa ni Gabonales, ang DTI at DA ay patuloy na nagtutulungan upang mapatatag ang pakikipag-compete ng mga kakao growers sa merkado at sa pamamagitan ito ng mga livelihood training, promosyon ng mga produkto at pagpapataas ng competitiveness level ng mga kakao farms. Nakiisa rin ang Philippine Coconut Authority 12 sa aktibidad sa pamamagitan ng pagpresenta ng integrasyon sa pagtatanim ng kakao at niyog at pamumuhunan dito. Ayon sa PCA 12, subok na sa mga pananaliksik na ang kakao at niyog ay maaaring lumago ng sabay sa isang production area. Sinuportahan din ng Cacao Industry Development Association of Mindanao Incorporated kung saan todo hikayat naman si Val Totor, ang kanilang Executive Director, na ipagpatuloy ang pamumuhunan sa naturang commodity at kasama rito ang pagsunod na rin sa best practices ng mga magsasaka na lumago na ang pamumuhay dahil sa kakao. Pagkatapos ng forum ay binuo naman ang Cacao Industry Council ng Region 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Lices Aguillon. At sumainyo ang unang pasada ng ating Agri-Balitaan. Susunod, mga kawani ng DA-12 nakiisa sa nationwide earthquake drill. At Don Bosco MPC ng North Cotabato patuloy na namamayagpag sa iba't ibang panig ng daigdig, nakatakdang magluwas sa Poland at Italy. Sundan ang mga detalye ng balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soxargen. We overlook it. We walk all over it. Trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this.
The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, pinaghahandaan na ngayon ng Don Bosco Multipurpose Cooperative ng Mlang North, Cotabato ang pagpapadala nito ng 9 na metriko tonelada ng organic black rice patungong Poland. Saan-saang bansa pa kaya sila nakatakdang mag-export? Alamin sa agri-balita ni Lito Mariano Salvo. Patuloy na tumataas at lumalaki ang demand ng organic colored rice sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang ipinahayag ni Don Bosco Multipurpose Cooperative General Manager Romano Laurilla sa panayam sa kanya ng Agri-Tayo Soxargen. Ayon kay Laurilla, mas maraming Pilipino at mga banyaga sa iba't ibang panig ng daigdig sa ngayon ang nagkaka-interes sa ipinagmamalaking organic colored rice ng kooperatiba na nakabase sa lalawigan ng North Cotabato. Kamakailan lang ay nag-export ng Don Bosco MPC ng 2 metriko toneladang organic black rice patungong China at 5 metric tons naman patungong Hong Kong. Magugunitang noong November 2014 at February 2015, napasok na rin ang kooperatiba ang merkado sa Estados Unidos sa tulong ng isang social entrepreneur na si Justin Garrido. Pinahayag pa ni Laurilla na pinaghahandaan na rin nila ang panibagong shipment papuntang Poland na nasa 9 metric tons. Maliban sa mga nabanggit na bansa na una nang nagpadala ng organic colored rice, ang Don Bosco MPC sa mga bansang United Arab Emirates, Germany at the Netherlands. Sa kabuuan, humigit kumulang sa 100 metric tons na ng organic black, red at brown ang inluwas ng kooperatiba sa iba't ibang bansa. Ngunit aminado si Laurilla na nagkukulang na ang supply ng premium rice para i-export kung kaya doble kayod ang mga opisyal ng kooperatiba sa pagpapalawak ng kanilang area. Sa kasalukuyan, nasa 500 hectares ang kanilang existing production areas
at tinatayang madaragdagan pa ito ng 100 hectares ngayong taon. Kinikayat din ni Laurilia ang mga magsasakang nais subukin ang organic rice production na makipag-partner sa kanila dahil mayroong sure market na naghihintay para rito. Ibinalita rin ito na marami pang mga bansa sa Europa gaya ng Italia ang nagpadala na ng order sa Don Bosco MPC. Nag-ulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Lito Marias. Panghuli nating balita, nakiisa mga empleyado ng Department of Agriculture 12 sa isinagawang nationwide earthquake drill noong July 23 sa Coronadal City. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Sa pagtunog ng sirena, dahan-dahan at nakalinyang bumaba ng hagdan ang mga empleyado ng Department of Agriculture 12 upang isalba ang sarili mula sa pinsalang maidulot ng lindol. Pero wala pong nangyaring totoong lindol dahil ito ay isang earthquake drill lamang na isinagawa noong July 23. Pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang naturang drill na inisyatibo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pangunahing ahensya ng gobyerno na nakatutok sa monitoring ng sitwasyon sa anumang sulok ng bansa. Layunin ng earthquake drill na masukat ang preparasyon at kahandaan ng bawat opisina, pati na rin ang pagbibigay ng awareness sa mga ito ng mga dapat at nararapat na gawin kung may lindol. Sa pamamagitan ng nasabing drill, ipinahayag ng NDRRMC na magsisilbing isang leksyon sa komunidad at sa publiko kung ano ang mga dapat gawing precautionary measures sa mga emergency situation gaya ng lindol. Nagsasagawa rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng inspeksyon sa mga gusali at iba pang mga establishmento upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado. Ang earthquake drill na sinimulan noong 2006 ay bahagi ng 4-point plan tungkol sa disaster preparedness, public information, education, communication, and disaster response ng NDRRMC. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Edgar Alan Pasaol. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Soxergen. Soil is a very significant resource that is often disregarded. Crop yield and productivity is dependent on the quality of soil. Soil has an excellent carbon sequestration capacity. The soils of the world hold more organic carbon than that held by the atmosphere as carbon dioxide and vegetation combine. Despite this importance of soils, degradation in the form of erosion and nutrient depletion continues as a result of unviable agricultural practices and weak implementation of policy measures. At present, 33% of the soils in the world are considered degraded, and around 2 hectares of soils are converted every minute due to rapid urbanization. In the Philippines, agriculture alone contributes about 457 million metric tons per year soil loss. Yet, the risk to livelihoods emanating from land and soil degradation does not receive the attention it deserves. The declaration of the 68th United Nations General Assembly for 2015 as the International Year of Soils is a great opportunity to unify our actions and raise awareness on the significance of soils for food and nutrition security and environmental protection. The key objectives of IYS 2015 are the following: create full awareness of all concerned stakeholders about the fundamental roles of soils for sustaining human life, achieve full recognition of the prominent contributions of soils to food and nutrition security, climate change adaptation and mitigation,
essential ecosystem services, poverty alleviation, and sustainable development. Promote effective policies and actions for the sustainable management and protection of soil resources. Sensitize decision makers about the need for robust investment in sustainable soil management activities to ensure healthy soils for different land users and population groups. Advocate rapid enhancement of capacities and systems for soil information collection and monitoring at the local and national levels. Several activities will be carried out by the National IYS Task Force in collaboration with various national government agencies. Local fora will be undertaken for the youth with poster making and related events with the theme Healthy Soils for a Healthy Life, a challenge to the Filipino farm family. International Symposium in December 2015, observance of the World Soil Day on December 5, 2015 as the culminating event of the year-long celebration of the International Year of Soils. There are also activities to be organized by various partners like the Philippine Society on Soil Science and Technology Annual Scientific Conference, and the National Organic Agriculture Program 12th National Organic Agriculture Congress. Development of policy and position papers on Philippine soil-related laws and bills is expected, focusing on the National Land Use Policy, Land Use Reclassification, Soil and Water Resources Conservation and Management, and Sustainable Land Management. All these efforts are envisioned to attain enabling policy environment on soil health management and sustainable land management. Increased awareness on the importance of soil and its roles to sustain healthy life, impacts of soil land degradation and drought, and proposed actions to be taken. Increased advocacies for enhanced capacities and systems for soil information collection and monitoring. Increased support in the implementation of soil-related programs from all sectors. And institutional mechanisms to establish Soil Health Alliance. A dedicated web page, logo, and sufficient communication outreach throughout the year will be established. Press conferences by national authorities in connection with key events will be conducted, and communication materials with local examples of good practices and approaches on soil health management will be disseminated. It is envisioned that the series of activities in celebration of the International Year of Soils 2015 will pave the way to unified actions in promoting sustainable soil health management practices and plant the seed for the mainstreaming of sustainable land management in the local and national development plans. Healthy soils for a healthy life. Bago pa man naging maayos ang kalsadang ito, dati itong lubak-lubak at halos hindi na madaanan at mapakinabangan. Napakapangit po ang lugar na ito. Lubak-lubak po, madulas, at isa po ito sa pinaka-problema po ng mga farmers natin, sa mga negosyante po na pumapasok dito sa barangay natin. Pero ngayon pinakikinabangan na ito ng lampas sa 1,000 magsasaka matapos maglaan ng higit sa 6 na milyong piso ang Department of Agriculture 12 para ipagawa at gawin itong konkreto. Ayon kay Rangay Barangay Captain Andre Sinsing, napakalaki ng kontribusyon ng nasabing 1.2 kilometrong sementadong daanan
sa pamumuhay ng mga magsasaka sa nasabing barangay, lalong-lalo na sa transportasyon ng kanilang mga produkto patungong merkado. Sa ngayon po na ito na nangyari, napakalaki po ng impact, nakapalaki po ng tulong, no, sa mga farmers natin at sa mga negosyante na pumapasok dito sa atin, sa barangay natin. At malaki pasalamat namin sa DA po na kung saan po silang nagabigay ng budget, no, yung farm to market road po natin dito sa Rangay. Batay sa kanilang barangay profile, nasa 1,000 na hektarya ang kabuang agricultural area ng Rangay na kung saan ang 750 na hektarya rito ay inilaan sa pagtatanim ng mais. Samantala, ang nalalabing higit sa 300 na hektarya ay tinamnan ng mga high-value crops gaya ng bayabas, niyog, kamoteng kahoy at samut-saring gulay. Bago pa man nakumpleto ang nasabing proyekto, sinabi ni Kapitan Singsing na lubhang napakahirap ng kanilang naging sitwasyon, partikular na sa pagbibiyahe ng kanilang mga produkto dahil sa sira-sirang kalsada. Unang-una po, masasakyan nila, magka-problema, magka-aberya sila during sa paghakot nila. And then kung costing na po sa medyo matagalan din talaga kasi ang biyahe dito matagal. Dahil nga sa problema nito, lalo na kung tag-ulan. Sinabi ng kapitan na napakaswerte ng mga magsasaka sa Barangay Rangay dahil pinagbigyan ang kanilang kahilingang magkaroon ng maayos na daan matapos ang ilang taon. Sa kabuang project cost na 6.05 million, 5.5 million ang nanggaling sa DA12 na pinondohan sa ilalim ng Farm to Market Road Development Program habang ang 10% ay nagkakahalaga ng 500,000 pesos ang naging counterpart ng Banga LGU. Dahil dito, ipinaaabot ng kapitan ang kanyang pasasalamat sa DA12 sa pagtupad sa kanilang kahilingang matagal na nilang inilalapit sa pamahalaan. Salamat sa DA, napakalaki po yung nabigay nila na tulong sa barangay namin. At sana po madagdagan pa po kung ano ang pwede nilang ibigay sa amin. Kasi po mula noong nandito kami sa nakita namin, DA lang po, no? Ang napagbigay talaga ng magandang daan namin, no? Dito sa amin nga barangay. Ako po si Jerry Sugilon, President ng BNBL-IA po, at saka for the meantime, the QMRS President of Lang Malasila RIS. Of course, the Vice President of GCIA in North Cotabato. So far, yung natanggap namin sa Department of Agriculture na binigay na sa amin is first, yung Bodega Seed Bank, of course, Rice Combine Harvester, at bago-bago lang yung 4-wheel drive tractor with backhoe, and ongoing na ngayon, hapit matapos na yung isang malaking binigay sa amin, yung Rice Processing Complex Level 2. Siguro malapit na yun matapos. At saka yung Haita Seeds na kamit din namin yun, lalo na yung sa Federation, sa QMRS, lahat na nakatikim ng programa ng DE, lalo na sa seeds at saka yung sa abono ng DE na binigay sa atin. Malaking tulong ito ng Farmers Generous sa ating members na magsasaka kasi dito na tayo sa modernization lahat na kuha natin ngayon na para rin hindi mahirapan yung ating members. Gagaya ng harvester natin, malaking impact yan sa members kasi kulang tayo ng manual harvest, Kaya nga itong combine harvester, malaking tulong din ito na binigay sa atin. Lalo-lalo na kapag matapos na yung Rice Processing Complex, malaking tulong yan sa member natin, lalo lang dito sa Banonan sa Katulunan. So far yung seeds, kailangan talaga ng farmers yan para yung mga seeds na bago, yung certified at registered. Kasi nung panahon pa na yung seeds na ginagamit, yung good seeds, parang hindi na malaki yung average yield. Di kagaya ng certified ngayon at saka registered is yun, mataas talaga yung average yield.
I think yung tinataas talaga is as a normal hanggang 15 to 20% na tumataas yung ani ng ating mga farmers. Yun, kapag hindi tayo na madaanan ng calamity like infestation. Normal crop, yun ang mataas talaga. Kasi yung lang, yun ang pinakataas na average yield in North Cotabato. Ang BNBL ay taos-pusong nagpapasalamat kay Butihing Secretary Proceso Alcala, of course, sa pinakamabait at talented nating mahal na Direktor Amalia Hayag Datukan, of course, sa mga staff ng DE. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang linggo-linggong nag-aatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyong pang-agrikulturang dapat niyong malaman. Para lagi po maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, subaybayan lamang po ang ating 1 oras na programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong TV screens. Para naman po sa inyong mga katanungan na episode suggestions, i-post lamang po sa Agri Tayo Sock Sergeant Facebook page o ipadala sa aming hotline number. Mga ka-agri, bukas na po ang DARFO 12 sa inyong mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. Kung mayroon po kayong kilala na natatanging mangingisda, magsasaka at farmer groups, sabihan lamang po sila na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Agriculture Office o di kayo sumangguni sa aming tanggapan sa Silueta Street, Coronadal City at hanapin si Miss Cecilia Parcon. Malalaking cash prizes po ang naghihintay sa mga mananalo sa iba't ibang kategorya. Andyan na po ang rice, corn, livestock, high-value crops at marami pang iba. Kaya mga ka-agri, sali na! Mga ka-agri, sa susunod na Sabado ay sana samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Sock Sergeant!
dagdag na kaalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant.